Ola, pikola, ang ilong ni auntie nyo na parang palwa ay gagawa naman ng beef tapa. Kanina ko pa to bino-voice over at hindi ko matapos-tapos, lintik na pag-ibig ito sa social media. Oy. So, ito yung karne na $18 na binili na naman ni auntie, pero yung mumurahin na cut. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yan lang ang afford ng auntie nyo. Ang tawag sa cut na yan ay beef roast. Okay? Yung ginagawang beef stew, pero gagawing beef tapa ni auntie. Kasi nga nagtitipid ng konti yung auntie nyo. So, ilalagay ko lang dyan ay 5 pirasong garlic at saka yung leftover ko na onion dun sa ginawa kong garnish sa yung beef soup na ginawa ko, yung beef tripe. So, yun lang. Tapos, nilalagyan ko ng mood swing ko, yung toyo. Yun lang yung pangpaalat ko dahil hindi pa sapat yung alat ng buhay ni auntie nyo. Ilalagay ko pa dyan sa beef tapa na ipapakain ko sa uncle nyo. Hindi ko pala nilalagyan ng asin ito. Alam nyo kung bakit? Dahil okay na yung mood swing ko, yung toyo. Tapos lalagyan natin ng pampakinis ng karne, yung olive oil, konti lang dahil it's slippery when oily and it's good for marinate the karne. Oo. Tapos ito namang ilalagay ko dito is Korean teriyaki barbecue sauce kasi nga medyo sweet. So magbalance yung mood swing ko na tuyo na maalat at saka yung manamis-namis na barbecue sauce na Korean teriyaki. So yun lang, wag na nating lagyan ng maraming ingredients. Tapos isang buong lemon lang kasi ayokong masubrahan sa asim, baka malipat yung pagmamahal ni uncle doon sa maasim na beef tapa instead na sa akin dahil makumpir ni uncle nyo na may asim yung tapa kaysa sa akin. Kalukuhan talaga si auntie. Oy, tapos yun lang yung nilagay natin, black pepper pala at saka beef bouillon. Yun lang. Wala nang iba. Tapos lagay na natin yung hinugasan natin karne na hiniwa natin ng maninipis. Kaya hiniwa ko yan ng manipis kasi nga yung karne na ginamit ng auntie nyo is beef pot roast, yung pang beef stew sana yan, pero ginawang beef tapa ng auntie nyo. So, lagay natin sa refrigerator. Ayan ang itsura. So, yan yung kakainin ni uncle nyo at auntie nyo today. So, nagpainit si uncle or si auntie nyo ng griddle kasi hindi tayo gagamit ng pan dito sa griddle. Mas masarap dito para sa akin lang. Kasi, madaling matuyo yung juice, tsaka mas mainit. So, halikan lang natin si uncle ng kunti for the views. Joke lang guys. Kasi nga memories natin yung mga ginagawa natin video-video dito sa social media balang araw. So, yun lang guys. At binigay ko na kay uncle nyo yung dapat yan. Avocado oil. Sabi ko sa kanya, spray mo dyan, mainit na. Sus! Ang akala niya, baygon yata yung spray na yan at parang inispray niya sa lamok sa imbes na sa griddle ay ayan. Sa camera niya, na ituon yung yung mantika. Pero okay lang kay auntie kasi kapag ka traumatic brain injury at may aggression, sa totoo lang, kailangan yung mahinahon at saka wag magalit at magpakita ng pagkainis dahil naa-absorb nila yung negativity ng feelings mo at naiinis ka, magiging aggressive yan sila or maiinis din. Parang yun nga lagi kong sinasabi, sa traumatic brain injury na natamo ng uncle nyo, it's very severe. At ang hirap i-explain kasi parang naghalo-halo na siya ng may dementia, may Alzheimer's, at saka yung batang may autism, tapos may aggression, yung parang batang laging nagtatantrum. So ganyan si uncle nyo. Kaya kahit nagkakamali yan siya, tinatry ko talaga na mahinahon ako at hindi ako magagalit at tatawa ako instead na mainis. Oo, ganyan ang kailangan ng isang caregiver kapag ka ang iyong inaalagaan ay may aggression para hindi ma-trigger. At kapag kasi na-trigger yung inaalagaan mo, ikaw na caregiver, ay maaapektuhan ka at magiging aggressive ka rin. Na-try ko yan ng ilang beses, yung naiinis siya or may aggression si uncle nyo, tapos naiinis din ako dahil minsan nagmamadali ako. Hindi maganda ang resulta. Magiging bad mood din ako. Kaya iniiwasan ko yan. Kaya pag nagkamali yan si uncle nyo sa mga ginagawa niya o natapon yung kape niya, hindi ako magpapakita sa kanya na iinis ako. Ganun ang dapat kahaba yung pasensya ng isang caregiver na katulad ko na nag-aalaga ng taong may severe traumatic brain injury yan si uncle nyo. At alam ko maraming nanonood sa amin at nagko-comment na gagaling pa yung uncle nyo. Gustuhin ko mang maniwala na may milagro, oo, yes. Pero ayoko ring mabuhay sa fantasy land. So dito ako gustong mabuhay sa reality. Ang reality ko na gusto kong mabuhay araw-araw is yung new normal namin at tanggapin lahat kung ano man ang kayang ibigay ni Lord sa sitwasyon namin. So, yun lang ang ginagawa ng auntie nyo. Ayoko na mag-expect pa ng sobrang milagro. Milagro na yung nakauwi si uncle nyo at nakakain uli ng pagkain after 3.5 years. So hanggang dito na lang. Ito po ang inyong lingkod, Auntie Nakabarog, dahil walang upuan. Back to studio. God bless. Bye-bye.